Magandang araw mga kababayan, good day po, kumusta po ang lahat? Welcome po sa ating episode. Kumusta po? Lalong-lalo na sa ating mga OFWs, lagi ko po itong binabanggit kasi nga po uhaw na uhaw sila ng mga pagbati po galing umula po dito sa ating bansa. Ano po? Especially po doon sa kanilang mga mahal sa buhay na naiwan dito. Kaya po, ako po sa pamamagitan ng ating vlog na to ay papaabot ko po sa kanilang lahat ang aking mga mainit po na pagbati sa kanila. Mag-iingat-ingat po lagi ha, mga kababayan natin na nandiyan sa ibang bansa. No po? Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, maaari po bang mag-subscribe sa ating channel Broadcasters Viewpoint para po lagi din tayong updated sa mga kaganapan po dito sa ating bansa. Marami pong salamat. Mga kababayan, pag-usapan natin itong nagpatuloy po na investigasyon sa maanumalyang flood control. Marami na pong mga pangalan na nabunyag. Very recently lamang po, lumabas ang mga bagong tumistigo. Patungkol dito mga kababayan sa mga taong hinahanap na sila yung dapat talagang managot mga kababayan. Ano po? Nitong very recently lamang po, prinisinta ang isang witness na dating member of the security team ni Congressman Saldico, retired Marines na naglakas loob po. Hindi niya matik na hindi niya mailabas ang kanyang nalalaman patungkol dito sa kontrobersyal nga na flood control at kung sino-sinong mga tao na nakinabang sa flood control na ito. Naging kawawa ang mga kababayan natin, mga biktima. Hindi po ba? Mga kababayan, sa hearing nga, prinisinta si retired sergeant, I understand, Orly Gotesa, retired Philippine Marines. Kabahagi po siya sa security force ni Congressman Elizaldico. Pakinggan natin mga kababayan ang paglahad niya. Dito sinabi niya talaga mga kababayan na si Elizaldico or Saldico na itong congressman, sinabi niya mga kababayan na naghatid siya ng pera doon at saka naghatid din siya ng pera sa bahay ni Congressman then Speaker Martin Romualdez. Pakinggan natin si Mr. Gotesa, mga kababayan. Residents, Taguig, pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kong Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa Horizon sa taas, ibinababa. Tapos may detail lang na tao, namumonitor ko naman sa GC namin. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. So yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week. 3 times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag-a-average ng 3 beses sa loob ng 1 linggo ang pagdi-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez
sa ganong rate, ganong beses, 3 beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Alam niyo mga kababayan, itong taong ito, kung ako ang inyong tatanungin patungkol sa whether or not credible siya o hindi as compared sa iba na nagbigay ng kanyang testimony, most credible siya. One of the most credible. Bakit po? Ito ang argumento dyan. No? Wala siya, mga kababayan, nakabinipisyo ni piso. Tingnan ninyo siya. He is an ordinary member of the security team ni Congressman Saldico. Ordinaryo lamang po na member of the security team at ordinaryo naman pong utusan ng tinatawag nila mga kababayang basura. Talaga, grabe. May mga terminology pa silang ginagamit. Ano po? Na parang hindi talaga malaman mga kababayan kung ano yung dinadala nila. So that, kung may makita doon sa convo nila mga kababayan, mabasa nila yon at hindi nila alam yung kanilang mga ang tawag niyan, secret code mga kaibigan, hindi talaga malalaman. Halimbawa na ako, example, kung sakaling nabasa ninyo yung kanilang conversation, kahit na sa kanilang member of the family, or yung kaibigan nila na sabihin nating aksidenteng nabasa yung messages doon, hindi nila malaman kasi basura eh. Hindi po ba? Ang ibig ko pong sabihin, blind as in super blind. Yung ibang mga tao, mga kababayan, doon sa mga tawagan nila sa pera na yon. Alam niyang pera eh. Alam niyang pera. Di ba? But, as to anong interest niya, bakit siya lumabas mga kababayan, sa tingin ko po, wala siyang makukuhang interest doon. Number one, hindi naman siya kontraktor na ikangay nakapag-benepisyo doon mga kababayan kung sakaling lalabas siya. Pangalawa, hindi naman po siya makapag-benepisyo ng material na bagay, pera. For example, dahil lumabas siya. In short, mga kababayan, wala talaga siyang interest. Sa tingin ko po, because of yung hindi na niya kayang i-take yung konsensya, na alam niya mga kaibigan, na ang pinag-uusapan at pinagkakaguluhan, nagresulta nga ng malawakang pagkilos sa protesta mga kaibigan, para kondinahin yung mga taong involved mga kababayan dito. May mga nasaktan pa. Siya pa po na meron siyang personal knowledge na yung hinatid nila na yung basura na tinatawag nila pero pera pala yon. Sa tingin ko hindi niya matake sa kanyang konsensya na ilang araw na, ilang beses na po nagawa sila ng kanilang investigation at walang nangyari. Turo dito, turo doon. Tapos, kung sino-sino ng mga tinuturo, mga kababayan, para iligtas nila ang kanilang sarili. Di ba po? Turo dito, turo doon eh. To me, between itong sa DPWH, umpisa dito kay Undersecretary, hanggang doon sa District Engineer na si Alcantara, yung kasamahan nila na si Bryce at yung si Mendoza at kung sino pa yon. Between sa kanila mga kababayan, mas at yung lumabas pa na ibang mga kontraktor mga kaibigan, sa tingin ko po, ito ang the most credible. Yung mga kontraktor na iba, credible din sila sa tingin ko po. Bakit? Nakataya doon ang kanilang hanap buhay, ang kanilang negosyo. Like kay SYM, kay Sims, kang Miss Santos. Ang interest lang niya because negosyante siya. Because mayroon siyang transaction sa DPWH. Narinig naman natin mga kababayan yung mga takot nila. Punta ka kay Diskaya, may mga takot sila na sakaling hindi nila sundin yung
mga kondisyon na binigay ng taga DPWH, may natatakot sila, baka nga hindi sila magkanegosyo. Hindi po ba? Punta ka kang SYM, kay Santos, ganun din, natatakot pag hindi niya ipahiram ang kanyang lisensya. Perhaps yun din si Wawaw Builders. Ano po? Di ba? At yung iba pa sigurong mga contractors, mga kaibigan, between sa kanila, as against doon mga kababayan, kay Mr. Bernardo, Yosek Bernardo, taga-district engineer, taga-DPWH, mas dito ako naniwala sa itong mga nagnegosyo lamang po. Kung sabihin na kasabwat sila mga kababayan, sabihin na lang natin partially why. Because po, naging kabahagi nga sila. Kasi yun, nagpapahiram, meron silang mga binibigay as a condition na magkaroon lamang po sila ng kanilang negosyo sa loob. Yes. Pero mga kababayan, minus of those conditions na sinitport ng mga taong ito, sa tingin ko po ito silang mga kababayan, no lang, maliban na lang doon sa personally, sila ang nag-execute, mga kaibigan, ng proyekto na yung tinatawag na ghost. At sa kanila talaga yon pumupunta ang income. Pwede bang magawa nila yon? Walang makapaniwala eh. Kayo mga kaibigan natin, maniwala ba kayo? Na kayang-kaya nila gawain ang ghost project because ginusto nila magka-ghost para masira lamang ang pangalan ng negosyo nila? Kayo maniwala kayo? Hindi naman kapanipaniwala talaga. Di ba kababayan? Mas makapaniwala pa tayo pag sabihin nila, ang DPWH ang gumawa. Kaya nga po para sa akin hindi pwede sila maging state witness Hindi sila pwedeng maging state witness. Kung meron man pwedeng maging state witness mga kababayan, itong mga negosyante, mga contractors, even na yung Wawaw Builders na ginamit yung kanyang lisensya, na hindi niya alam kung sino nagtrabaho, bakit po? Kasi nga po yung taga DPWH ang sa kanila na lahat Sila na ang gumawa mga kababayan. Di ko na iisa-isahin. Basta sa kanila hanggang doon na sa pagbayad. Di po ba? Kaya itong mga taga DPWH, including itong si former Yosek Bernardo, mga kababayan, dapat hindi siya mag-qualify as a state witness. To me, ang sa tingin ko mga kababayan ang mag-qualify ng maging state witness. Itong mga negosyante mga kababayan na ako naniniwala na wala silang kakayahan mga kaibigan gumawa ng ghost project. Hindi po ba? How much more itong lumabas mga kababayan na kabahagi po ng security people ni Saldico at ibinunyag niya mga kababayan na siya po ay nautusan po na mag-deliver ng basura sa bahay ni Saldico at saka sa bahay ni Martin Romualdez. Basura meaning pera po yun. Yun ang code name nila ng pera, basura. Ano po? Para sa akin mga kababayan, ito ang mabigat. Para sa akin, ito ang mabigat na statement. Kung maniwala sa tatlong yung from DPWH mga kababayan, ito dito, galing dito sa kang Mr. Gutesa, yung mga kontraktor, mga kababayan, mas maniniwala pa ako sa kanila kaysa sa dito sa DPWH. Kung meron mang mga bagay, mga material thing na sinauli, kagaya na ng mga sasakyan, dapat lang isauli nila. Wala naman talaga silang party doon I mean, walang participation naman talaga na negosyante sila. Dapat sahod lang yun sa kanila. Dapat sauli nila yan. Nakaw talaga yan. Diba? Saka kung ano pang mga naipunda nila mga kababayan, dapat isauli nila. At hindi lang hanggang sa uli. Dapat may kulong sila. Because yung nakuha nila is a fruit of their crime na nagawa. Ano po? Bunga po yun ang ginawa nilang krimen. Ay ito dito mga negosyante, mga kababayan, normal lang kumita sila. I am not coming into defense doon sa kanila. Pero to me, kung titingnan ko po mas
credible itong mga taong ito. At least siniwalat nila. Problema lang parang walang interest kasi. Mapunta ka doon sa House of Representatives, lalo na walang interest na maghanap talaga ng totoo. Dito sa Senado, mga kababayan, sa susunod natin na mga episode, mga kababayan, ipagpatuloy natin, ipapakita ko sa inyo yung mga actuations, yung mga video talaga. Ako naniniwala na sana, mga kababayan, sa mga senador na nandito ngayon na umawak ng mga komitibang ito. Pero parang nagkonsabahan Parang nagkonsabahan. Ipapakita ko sa inyo ang mga video na yan kung paano, mga kababayan, sila nagkonsabahan. For your comments, just write it down below. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. At pakishare naman ang like. And also, don't forget to hit the bell button para lagi po tayong updated.